Kapatid na Abdullah, kumusta kayo? Alhamdulillah po, Sheikh. Kanina pa po kayo inaantay ng aking mga kapatid. At alhamdulillah, dahil biyayaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagtitiis at kanilang pagpupursige para sa ating pag-aaral ng ating sira. Subhanallah. Una talaga hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo lahat ng pagtitiis. Dahil innama yuwaffas sabiruna ujurahum o ajrahum. Katotohanan, ang mga taong matimpi, sila ay makakatanggap ng mga limpak-limpak na mga biyaya ng Allah na hindi nila inaasahan kung saan ito nanggagaling. Wa innallaha yuhibbus sabirin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya ang mga taong matiisin. Ang pagtitiis, mga kapatid, hindi lang doon sa mga bagay na dumating sa atin na mga pahirap at pighati at lungkot sa buhay o pagsubok. Datapwat ang mga sinasabing pagtitiis ay kasama rito yung as-sabru bi ta'atillah. Kasama rito yung pagtitiis at pagtitimpi sa mga pag-uutos ng Allah. At hindi ba kasama ito ang pagtitimpi natin ngayon na nagtiis kayo ng ilang minuto, 30 minuto o mahigit pa para lang sa pakikinig ninyo sa ating mga aralin at turo ng ating relihiyong Islam at mga napag-iwanan sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At saan nga ba natin ito mga hanapin, mga kapatid? Kung saan dapat nandito tayo sa buwan na ipinagpala na ito. Subhanallah. Buwan na kung saan ito ay kalugod-lugod sa Allah at lahat ng mga gawain dito ay dito idudoble ng maraming beses. At ito yung buwan na kung saan alos lahat ng mga kamusliman, kung alam lang ng mga taong nangamatay na ilibing at hihilingin nila sa Allah na, ya Allah, pabalikin pa kami sa mundo at para kami ay makapag-ayuno. Ang pag-aayuno na kung saan pag ito ay tinanggap ng Allah, ang isang buwan na pag-aayuno mo, ay ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay kasama sa mga taong tunay na maraming biyaya na makakamit natin sa araw ng paghukom. Dahil kung isipin natin, mga kapatid, minsan lang ito dumating sa atin, sa ating buhay dito sa mundong ito, na isang beses lang sa isang taon, kumbaga bisita. Pero teka lang, bago natin simulan, kapatid na Abdullah, magsisimula na ba tayo? Anong napag-usapan ninyo dyan sa mga kapatid natin dyan sa Qatar at ang mga kapatid natin na patuloy na nanunood at na nag-aaral dito sa ating aralin simulat sa poll, simulan natin ng mga 5 taon na ngayon. 5 taon, 5 buwan o 4 na buwan? Ustad, jazakallahu khairan, barakallahu fi. Yun nga po, Ustad, yung mga kapatid natin ay talaga nag-abang. 9:30 pa lang po. Hindi pa nga 9:30, mga 9:15. Yung, nandiyan na po yung ibang mga estudyante natin. Oh. At sinabi ko po at umihingi din po kami ng permiso, Ustad. At itong pag-aaral din natin ay naka-record po, inshallah. At mayroon din po tayong editor, i-edit po ito para maganda po at i-upload po natin sa YouTube para mas marami po makinabang sa ating pag-aaral. Inshallah. Inshallah. At mabuti at maganda ang layunin na napag-isipan ninyo dahil yun nga, para kapulutan ng aral. Ito yung mga sadaqatun jariyah, wal ilmu ladhi yantafi'u bihi. Ang kaalaman na ito ay napapakinabangan. Magpakailanman, mamatay man tayo, o anuman ang mangyari, kayo na mga gumawa ng mga paraan para ito ay mangyari ang mga pagkakataon nito. At kung hindi masira ang social media sa pamamagitan ng FB, YouTube o ano pang mga pwedeng magamit itong mga katulad na ganitong mga pagpupulong, ay kapupulutan pa rin ng aral. Dahil wala man lang tayong pinag-uusapan dito maliban na lamang kundi ang mga salita ng ating tagapaglikha, ang turo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay magbibigay sa atin ng kapinatagan, katiwasayan at katahimikan at tagumpay
para magbigay sa atin ng mabuti sa ating buhay dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Oo, totoo yan. So ngayon, napag-isipan ko kasi, nung last week, nasabi natin kasi na dahil ngayon ay Ramadan, pumasok na tayo sa Ramadan, so naisip ko rin, itutuloy ko yung Ramadan series ko. Nung last year, meron akong Ramadan series, nung year 2000, ngayon 2001, ay ito rin ay Ramadan series din. Inshallah, dito sa aking page, ito ang nilagay ko na Ramadan series 1 kami ngayon, nag-start. At ito na yung gagawin kong tuloy-tuloy. Inshallah, sana matapos natin ang mapayapang buwan na ito. At tuloy-tuloy tayo na every session po natin ay tag 30 minutes po. Ngayon po sa Pilipinas ay alas 3 ng madaling araw. At alam ko yung mga nanay dyan, yung mga sisters dyan na nandyan sa Pilipinas, naghahanda ng kanilang suhur, ay yung iba ay nananatili na habang nagluluto o naghahanda ay sila ay nanunood. Maski hindi nila nakikita ang video na ito, pero sa pamamagitan ng audio, at yun pa lang ay kanilang sinusundan, at iniling ko sa Allah na gantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayong lahat, sa mga mapayapang gabing ito at araw na ito sa buwan na ipinagpala, ang buwan ng Ramadan. So ngayon, mga kapatid, gagawin ko ito ngayon kasi nasabi ko sa inyo, ang natitira lamang na ating paksa ay dalawa. Ito yung huling pag-hajj ng propeta, at ang pangalawang pinaka-last na kabanata ayon sa pagpapatuloy natin sa talambuhay ng mahal nating propeta ay yun yung kanyang pamamaalam. Yun yung kanyang nagkasakit na siya, ano na yung mga napag-iwanan, ano na yung nagawa niya. So inshallah, kung ano yung patungkol doon ay itutuloy natin yun sa next Tuesday. So yaman din lamang dahil tayo ay na-late ngayon, at ikinoconnect ko ito sa page ko at kayo na nandyan, kasama na rin ito sa programa natin. So yun na itutuloy natin yun sa next week, yung patungkol doon sa talambuhay ng mahal nating propeta, yung the second last of the chapter na dapat nating kukunin. At inshallah doon natin magaganap ng siguro mga isang orasyon. At dito naman sa ating page ngayon, at inshallah patuloy lang po kayo na manood dahil ang gagawin natin dito ay tuloy-tuloy po ito. Araw-araw, inshallah, manatili lang po manood, manatili lang po makinig, dahil ito po ay hindi para sa kabutihan ko, hindi ito para sa kabutihan na maidadagdag natin sa Allah para sa kanyang kapangyarihan, but datapot ito ay para sa kabutihan ng lahat. Kabutihan ng lahat kung saan ang ating mga tenga, ating mata ay nakikinig sa mga aralin patungkol sa Islam, na ito naman ay pagkain ng ating kaluluha. Subhanallah. Kung ang ating katawan ay inaalagaan natin para maging malusog, malakas, paano naman magiging malakas at malusog ang ating pananampalataya sa Allah? Ito ay maliban sa pamamagitan ng pakikinig ng mga talata sa Quran at ang mga turo ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. So ngayon, ang paksa natin ngayon dito sa ating page at dyan sa inyo mga kapatid na nanunood dito sa ating pag-aaral sa talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ano nga ba ang patungkol sa ipinagpalang buwan na ito. Yamang din lamang kasi ngayon ay nandirito tayo sa buwan na ito. At kung isipin nyo mga kapatid, mashallah, paulit-ulit na naririnig natin sa ating mga ngaral, sa ating mga panta, sa mga ustad, ang patungkol sa buwan na ito. Pero, ganun pa man, hindi tayo nagsasawa para pakinggan ang mga salita ng ating tagapaglika, ang patungkol dito sa mga aralin sa Islam, at ganun din ang mga turo ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. So dahil sa kaiklian ng oras po natin ngayon, ang buwan na ipinagpala na ito, mga kapatid, isipin ninyo, mayroon kayong inaasam-asam na inaasahan na bisita na darating sa iyo. Minsan meron tayong mga kamag-anak, mga kaibigan na matalik na mahal natin sa Allah, mahal natin sa ating buhay. So, pag nagparating sa iyo na sabi niya, parating ako, so minsan inaabangan-abangan mo yan eh. Nalalabik ka na gustong-gusto mong makita, gusto mong paghandaan. Subhanallah, mga kapatid, ang buwan ng Ramadan na ito, kung iisipin natin, ang Islam ay 5 ang kanyang haligi.
ang ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, ang pagsaksi na si Allah ay nag-iisang Diyos, si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, at ang ating pagpapaterapah na ito ay ginagawa natin sa araw-araw. Okay? 24/7, 5 daily prayers natin ito. Pangalawa ay ang pagbibigay ng zakah sa kawanggawa. Ito rin ay binibigay natin pag dumating yung nisab every year, kung sino yung pwedeng magbigay. Kasi hindi naman inaatasan ng lahat. Ito ang kagandahan ng Islam. Ang pag-uutos, pwedeng pag-uutos sa'yo at pwedeng hindi pag-uutos sa iba. Kasi depende kung nakuha mo yung kondisyon. Ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng mga gawain na ritual ay may kondisyon. Okay? Kondisyon para tanggapin ang ating mga mabubuting gawain, kailangan ikaw ay ikhlas, kailangan ito ay naaayon doon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sunnah. Okay? Ang kondisyon din ng sala ay kailangan ikaw ay naka-ablution. Ang kondisyon ng pag-aayuno ay ganun din, kailangan ikaw ay Muslim. Nasa tamang edad, nasa tamang gulang, at nasa may tamang pag-iisip. At ikaw ay malaya, at ikaw ay hindi ka nagkakasakit. Kasi ang may mga sakit o mga naglalakbay, hindi obligado sa kanila ang pag-aayuno. So kung isipin nyo, ang buwan na ito ay kasama ito sa 5 haligi ng Islam. Ang pang-apat, ang saum. Ang saum na ito yung pagtitiis. Okay? Take note. Bakit pagtitiis? Kasi kumbaga, sa Maranao ito naka-tigr. Ha? Minsan sabi ng mga matatanda sa amin, baka numya ka tigr, anigya tigriyo. Ha? Kailan kayo nagsimula na magtiis? Kasi magtitiis ka sa araw na hindi ka iinom, hindi ka kakain, at hindi ka makikipagtalik sa asawa mo mula sa bago magbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. So mayroong certain period of time na ikokontrol mo ang sarili mo. Yung mga yun halal, pwede mo gawin. Pero sa pagdating ng Ramadan, ikokontrol mo siya. Bakit? Dahil ipapaalam mo sa sarili mo, at ito ang hikmah, this is the wisdom of Ramadan, na ang buhay mo, ang may kontrolado dito ay siya ang Allah. Kontrolado ka niya. Kontrolado niya ang mundo. Kontrolado niya ang lahat. Isipin nyo nga, itong virus lang eh. Coronavirus, na kontrolado ang mundo, natakot tayo sa pandemya niya na ito. Ang bawat isa nagstay sa bahay, nagkaroon ng lockdown, lahat na apektado. So nangangahulugan lamang na mayroong Diyos na tagapaglikha na kontrolado niya ang lahat. Bilang Muslim, isipin mo na ang may control sa iyo ay ang Allah, ang iyong Panginoon. Minsan may ginagawa tayo na gusto nating gawin pero minsan hindi nangyayari kasi ad natagu na dapaar. Okay? Iniisip mo yung gagawin mo pero meron na palang may control ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pamamagitan nito, sa buwan ng Ramadan, subhanallah, batid nyo ba na ang Ramadan ay hinango doon sa kalima na Ramad, na ang ibig sabihin ng Ramad ay kinuha doon sa Shiddatul Har al-Hajar fi Shiddah, ahad al-Shahar. Kinuha pala ito doon sa init ng araw sa pag-init ng bato. Har, minar Ramad, Ramadan, sumya bidalik. Yun ang dahilan kung bakit tinawag na ito na Ramadan, dahil doon sa tinding araw na sinusunog niya. Ang iba sa mga pantas, ipinaliwanag nila, sinusunog dahil sa tindi ng init, sinusunog ang ating mga kasalanan na mapawala ito. Subhanallah. So ito ang oras na dapat magbago. Ito yung oras na dapat manumbalik sa Allah. Ito yung oras na dapat paramihin natin ang ating mga gawaing mabubuti. Mga kapatid, isipin nyo, bumisita ito, Ramadan, tapos lilisanin din tayo. Ilang mga kapatid natin na hindi na umabot dito sa Ramadan. At ngayon gusto ko sabihin ito, isa sa aming matalik na kaibigan, kasama namin sa Dawah Islamic Center, dito sa Bata, si kapatid namin na si Ustad Raid Kapuli. Namatay lang siya kahapon, isang araw. Subhanallah. So hindi umabot sa Ramadan. Malusog ang kapatid natin yun. Magiting at magaling magturo at mahal siya ng mga brother. Ya Allah, tanggapin mo siya sa paraiso at patawarin sa kanyang mga kasalanan. Allahumma amin. So mga kapatid,
Maswerte tayo, ikaw, tayong lahat dahil nandito tayo sa buwan ng Ramadan na ipinagpala na ito na kung saan tayo ay dapat nating lubusin ang paggawa ng kabutihan. Pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo, sa loob ng isang taon tayo ay naaliw, tayo ay nabighani, tayo ay nabisi, naliban tayo sa ating mga gawain, sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, sa lahat patungkol sa buhay sa mundong ito. Ang Ramadan, na kung saan ja'akum ash-shahrul mubarak, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating sa inyo ang buwan na ipinagpala, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At ganun din ang mga gawain ninyong mabubuti ay idudoble ang maraming mga gantimpala nito. At ang mga malaika yubahula kumul malaika at ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala ay humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay patawarin sa inyong mga kasalanan. Kaya bagat naman ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay lubos na pagsunod sa kanyang pananampalataya para sa Allah at paghiling sa Allah ng gantimpala at biyayaan siya at patawarin sa kanyang mga kasalanan, lahat ng kanyang mga kasalanan ay ito ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw sister, ikaw kapatid na Muslim, lahat tayo, kung nandito pa tayo sa buwan na ito, ano pa ang inahantay natin? Kung hindi ka nagdarasal ng 5 beses isang araw, oras na ngayon. Alhamdulillah, nung last year, hindi tayo nakapagdarasal ng masjid. Ngayon, nakakapagdarasal na tayo ngayon sa masjid. Dito po sa amin sa Saudi Arabia, nakakapagdarasal kami sa mga masjid ngayon ng Tarawih, pero naging 30 minutes lang, dapat lang. Ayon sa hukuma, sinabi nila dapat 30 minutes lang, madalian lang. Kasi nga, ina-avoid natin yung social interaction among people, di ba? Kailangan natin ng social distance, kailangan natin na walang mga gathering. So at least dito, nagfa-follow kami kasi follow the leader, follow the commands of the ulama. So 1 meter, tapos mayroon kaming social distance sa masjid. Kanina nagpray lang kami ng after Isha, then 2 rak'a na tarawih, then followed by witr, then dua din, tapos na umalis na kami. So sabi ko sa pamilya ko, pwede rin tayo pagdating sa bahay, magbasa ng Quran at magsala uli ng tarawih. Mga kapatid, dahil dito nga, dito maraming doble. Isa sa mga pantas na maganda yung sinabi niya, halimbawa kung tayo ay nakasakay sa isang barko, ngayon ang kapitan ng barko ay nagsabi, pupunta tayo at dadaan tayo sa isang isla, na kung saan ang islang ito ay napupuno ito ng maraming mga biyaya. Anong mga biyaya na nandito? Ipinagpala daw kasi ang isla na ito. May mga perlas, may mga ginto, may mga pilak, may mga prutas, mga pagkain, lahat ng mga nandoon. Sa baga sa Maranao na mga barandia, ang mapapano si Sagyang Kutuwa, ingada kaya sungan nyo. Ngayon, bilang ikaw na tao, ano ngayon ang gagawin mo? Sabi ng kapitan, darating tayo doon, hindi tayo magtatagal, lilisanin din natin agad yun. May mga tao, meron tayong iba-ibang uri ng tao. May mga tao na pabaya, may mga tao na bahala na, may mga tao na ningaskugon, may mga tao na okay lang, at may mga tao naman na talagang laging nag-grab ng opportunity. Why? Because the opportunity only comes once at hindi na yun maulit muli. At ang kahapon, ang oras na natin ay ito na yung buhay natin. Ang kahapon, hindi na pwede may balik yun. So ngayon, katulad ito ng Ramadan. Dumating ito, mga kapatid, oras na po, wallahi una sinasabi ko to sa sarili ko, Ya Allah, pabaguhin mo ang aking sarili. Marami akong naging kasalanan, marami akong mga naging pagkukulang sa iyo. Ya Allah, gawin ako na maging matakutin at mabuting alipin sa iyo. Mga kapatid, subhanallah, we have to be frank with ourselves and we have to be honest with ourselves. Sa mga nakalipas na mga araw, alam natin na pabaya tayo, malaki ang oras ginugugol natin dito sa social media, sa mga pakikinig at panunood ng minsan walang katuturan. Wallahi, oras na ito na dapat natin ngayon ay magbalik loob sa Allah na kung pwede i-minimize natin ang paggamit ng social media doon sa mga bagay na dati nating ginagawa na pinapanood na walang katuturan. Ngayon, gawin mo pakikinig sa mga aralin sa Islam.
Gawin mo pakikinig sa mga salita ng Allah, ang pagbabasa ng Quran at pakikinig ng recitation ng Quran ng ating mga ulama. Paramihin natin ang ating istighfar. Wallahi sayang kasi. Kasi sinabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, di ba? Minsan nasa mimbar siya, tapos dumating sa kanya si Jibril. At sinabi ni Jibril, ragma'an anf, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, amin, amin. At kasama dito, sa tatlong ito, na tinanong si propeta Muhammad, o sugo ng Allah, kayo ay nagsabi ng amin. Anong dahilan? Sabi niya, ata ni Jibril, dumating sa akin si Jibril. At sinabi niya, o Muhammad, tatlo yun mga kapatid. Una, sabi niya, kawawa, kalugian ang isang tao na dumating sa kanya ang buwan ng Ramadan at hindi man lang siya pinatawad ng Allah. Sabi ng propeta, amin. Anong punto rito mga kapatid? Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng maghfiratul dhunub. Buwan na ipinagpala na kung saan patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang pagpapatawad ng kasalanan na ito ay pagbabalik loob at pagsisisi at pagbabago sa ating buhay. Kung hindi natin ito gagawin dito sa buwan na ito, kailan pa? At ano pang inaantay natin? Nakikita natin araw-araw. Nakikita natin ang mga kapatid natin, kaedad natin, bata pa o mas matanda na sa atin, ay sila ay namamaalam na at nililinisan na nila ang mundong ito. Magkasama rito yung may sakit at walang sakit. Subhanallah, al-mautu bagta. Ang kamatayan na ito ay biglang narang na dumarating sa atin. Alam natin, tayo ay nabibighani dito sa ligaya sa mga mundong ito, dito sa mga palamuti sa mga mundong ito, na nakikita natin ang mga kayamanan, ang posisyon, ang ating pamilya, ang lahat ng mga bagay na ito. Pero bigla ito ay maglalaho din. Ang matanging makakasama natin doon sa ating libingan ay ang ating mabubuting gawain at ang ating pananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ya Allah, maraming salamat. Lahat ng pagpupuri luwalhati sa iyo dahil nandito kami sa buwan na ito na ipinagpala. Ya Allah, sana mabago namin. Tulungan nyo kami mabago namin ang sarili namin. Kasi kung hindi mo kami babaguhin at hindi namin kaya baguhin ang sarili namin. Pero una, ang magbabago ang ating sarili. Lianna Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala will not change the condition of a community, of a person, of a nation, anyone, unless they themselves, they started to change themselves. Di ba? So, oras na po pagbabago. Subhanallah, Ramadan. Isipin nyo, binago niya ang buong cycle ng ating buhay. Yung oras na pagkain mo, pag-inom mo. So, ngayon, nabago na. So, bakit nabago? Dahil meron kang susundin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakain ka, hindi ka pwede kumain. Magkaparehas sabay-sabay dyan. Ang mahirap, ang maralita, ang dato, ang sultan, ang presidente, ang prime minister, lahat ng Muslim. May sakit o wala, pag nag-ayuno, sabay-sabay kayo nahihinto ng pagkain. Sabay-sabay kayo nakakain. Pagkakaisa ang turo nito ng Islam. Ang turo dun nito ay para tayo ay maisip natin, malaman natin na tayo ay pagmamay-ari tayo ng Allah. Hindi tayo dapat maging alipin ni Satanas para sundin siya o hindi tayo dapat maging alipin ng ating sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha sa atin at siyang dapat manatili, na siya ang kumukontrolado sa atin, na siya ang dapat natin sambahin at siya ang dapat natin purihin at siya ang dapat nating sundin. Ano ang buwan na ipinagpala na ito na dumaan sa atin na anong dapat nating kapulutan? Wallahi mga kapatid, walang pinakamaraming mapupulot na aral at kabutihan at biyaya at pagmamahal at habag ng Allah ay maliban sa buwan na ito. Kung sino yung may mga pinagdadaanan sa buhay. Dito sa hadith na ito na nabanggit ko sa inyo kanina, at syahrul ladhi yastajibu Allahu du'a, ang buwan na kung saan ang ating mga panalangin ay tinatanggap ng Allah. Dinirindig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin. Mga kapatid, pagdating sa dua, okay, I have to remind myself, huwag lang tayo magdua na, ya Allah, ibigay mo sa akin yung mga marangya sa mundo, posisyon, dagdagan ng aking sweldo, dagdagan ng aking mga anak, dagdagan ng lahat ng mga pagpaparami o anumang mga bagay. Mga kapatid, dapat ilingin natin sa Allah. Alam natin kasi ang sarili natin eh.
Alam natin na minsan, alam natin may pagkukulang tayo. Alam natin na masama tayo. Yes, I myself, sabihin nyo, ako masama. Ano yung kasamaan mo? Ilista mo. Bilangin mo. Alam mo kung saan ka masama. Hilingin mo yun sa Allah na, ya Allah, tulungan mo ako na mapabago ko to. Hindi lang yung nanghihiling ako sa iyo na para sa mga material na mga bagay na ito. Inihingin mo ang mga material na mga bagay na ito ay panandalian at hindi mananatili. Samantala, pwedeng ito ay makasira sa iyo, sa iyong ugnayan sa Allah, at pwede kang makalimot sa Kanya. So, ang dapat mong hilingin sa Allah ay kung mababago niya ang sarili mo, na kung hindi ka malapitin sa Diyos, hindi ka malapitin sa Allah, hindi ka nagbibigay ng kabutihan, marupok ka at mahina ka, hindi mo nakokontrol ang tainga mo at ang iyong mata sa paningin sa haram, minsan nagagalit ka. Ito, sasabihin ko to sa sarili ko, astagfirullah. Laging nagagalit, na minsan walang katuturan, walang kabutihan, hilingin natin, ya Allah, sana mapabago, na hindi na ako nagagalit. Sana, ya Allah, mapabago ko, na ang oras ko ay lagi kong igugugol sa'yo. Mga kapatid, subhanallah, sa pamamagitan ng Ramadan, ayon sa mga pantas, maski ang oras ng pagtulog mo ay pwedeng ito ay ibada, pagsamba sa Allah, hilingin mo na bago ka matulog, ya Allah, matutulog ako, magpapahinga ako para sa iyo, para masamba uli kita sa kinabukasan na ako ay malusog at malakas. Subhanallah. Huwag natin sayangin bawat segundo, oras sa buwan na ito na hindi natin magamit sa ikabubuti sa ating sarili, sa ikabubuti sa ating buhay. Oras ng pagbabago, oras na maging matakutin sa Allah, oras na dapat paramihin natin. Ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Aisha radhiyallahu anha, magkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fi hadha ash-shahr. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya yung talagang sa buwan na ito ay marami siyang pagbabago. Yung ibang mga pantas minsan inihinto pa nila yung mga lectures nila dahil Quran, pagbabasa sa Quran. Mga kapatid, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ito yung shahr na kung saan ibinaba ang Quran. Ang pagbaba ng Quran, una kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagpala ang Quran na ito na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan dito rin matatagpuan natin ang Laylatul Qadr. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 days of Ramadan, nag-i'tikaf siya, lahat yun iginugugol sa Allah. Ang mga ulama, si Imam Shafi'i, na riwaya na minsan 30 times, 40 times pa niya, maraming beses na siya ay nakhatm niya ang Quran na binabasa niya. Within 3 days, natatapos na niya yun basahin. Within 2 days, nakakasya na niya yun basahin. Subhanallah, tayo kung hindi pa matapos-tapos ang Ramadan, hindi pa natin matapos basahin ang Quran dahil sa mga nakikita natin dito sa mundo na nililin lang niya tayo. Subhanallah, astagfirullah. Minsan, nakikita ko ang pamilya ko, tayo lahat, biktima tayo lahat eh. Pagdating mo sa bahay, mas nandyan kayo sa kotse, mas kakain kayo sa restaurant, saan man kayo pupunta, banding ng pamilya, may gagawin kayo. Una, lahat may cellphone, hala. Lahat may sariling buhay. Minsan dito sa amin sa bahay, pag nandyan ako, buti pa nga mayroon akong lecture sa kanila, alhamdulillah, ya Allah, panatilin ito at tanggapin sa amin. Kung di ko pa yan tawagin, nandun sila sa kwarto, bawat isa may sariling buhay. May sariling kaibigan, may sariling mundo. At karamihan sa atin, instead na dhikr, pagbabasa sa Quran, pagsabi ng astagfirullah, wala nandoon lahat. Ano ang balita? Anong balita sa saksi, sa TV Patrol, ano yung mga iwan ko anong may mga pelikula na mga pinapanood unsa ba ilang gikuan, wala na gyud nato oras para sa pagbabago, para sa ating sarili, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dito napakalaking biktima tayo, napakalaking fitna ito na pagsubok sa atin. Kaya bagat naman mga kapatid, oras na tayo ay magbago. Baguhin natin buwan na Ramadan, bibaguhin niya ang pagkain, ang oras natin, ang sarili natin, kaya dapat din mabago ang ating mga gawain. Alam po natin kung saan tayo mahina, alam natin kung saan tayo marupok. Paglabanan natin yan, hilingin natin yan sa Allah na mapabago niya tayo. Allahumma amin. Wallahi mga kapatid, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, dahil ang pinakalayunin nito, dahil sa pagbaba ng Quran ay para tayo ay maging malapitin sa Allah. Ito yung madrasa, kumbaga. Ang madrasa ay ito yung dinidisiplina tayo, nag-aaral tayo. Kasawi ang palad, kawawa yung tao na nag-aral na wala man siyang natutunan. So dahil sa Ramadan na ito, marami tayong matututunan. Sa pamamagitan ng matututunan natin, tumutok tayo sa mga lectures ng ating mga kapatid.
Sa ibang ating mga kapatid, marami tayo na nandyan magiting mangaral sa Islam. At ito, yung sa akin, inshallah, everyday tumutok lang po tayo at 10 o'clock dito at dyan sa Pilipinas, alas 3 to 3:30, dito 10 to 10:30. Inshallah, yun ay ating Ramadan series. Ano yung mga topic natin tungkol sa mga sahaba at tungkol sa mga tafsir sa Quran, hadith ng propeta, tungkol sa fiqh. Gagawin na natin yan ito halo-halo. Titignan natin kasi para paghandaan natin ito. At sa mga kapatid natin dito sa Qatar, inshallah itutuloy natin yung usapin natin patungkol doon sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Tuesday. At sa Tuesday na yun ang topic natin sa inyo, mahigit 1 oras. At yun na rin ang kasama sa ating diskusyon dito sa page natin sa ating page. At ako ay lubusang nagpapasalamat sa Allah. Ya Allah, walay kanina po, nagdasal kami ng tarawih. Napakasarap po na kasama mo yung mga kamusliman. Napakasarap na tayo ay binigyan tayo muli ng Allah subhanahu wa ta'ala na buhay pa na para masamba natin siya. Para nandito tayo sa buwan na ipinagpala. Wallahi, naalala ko, nung kami mga bata pa, dyan sa Marawi, pag nasa Ramadan, ang mga bata, ang saya-saya, ang pagbibisitahan, ang pagkain, alam nyo yung spirit ng Ramadan. Pero hindi lang pala yun Hindi lang yung spirit ng Ramadan na kung saan nandun yung kapanatagan. Spirit ng Ramadan, ang turo ng Ramadan ay para la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah. O kayo na mga mananampalataya, tinawag ng Allah. Pag sinabi na ya ayyuhalladhina amanu, sabi ni Hurairah, ang ibang mga pantas, ya ayyuhalladhina amanu, isipin mo na kung ikaw naniniwala sa Allah, ikaw ang tinatawag ng iyong Panginoon. This is addressed to you, my brother, my sister, O Muslims. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe. Dapat sabihin mo, ano yun ya Allah? Ano yun yung patungkol sa akin, tinatawag mo ako? Kutiba alaikumus siyam. Ang pag-aayuno ay ito ay ipinag-utos namin. Ang lahat ng pag-uutos ng Allah mabuti sa iyo. Hindi makakabuti sa Allah at hindi makakadagdag sa kanyang kapangyarihan. Para ito sa iyo, kapatid. At ang pag-aayuno ay hindi pabago sa mga kamusliman dahil kutiba alal ladina min qablikum, una pa na ito ay ipinadala o una pa na ito ay pinag-utusan ang mga nauna sa atin, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, na mayroon din silang mga kasulatan. Ngunit sa pagbabago nila sa mga kasulatan na ito, sa pagbabago nila sa mga itinakda ng Allah sa kanila, nangaligaw sila. Kaya yun, dapat natin wag sundin si Satanas, wag sundin ang ating sarili. Nandyan ang Quran, nandyan si Propeta Muhammad para dapat siya ang sundin. Kutiba alaikumus siyam, ang siyam, ang ibig sabihin ng siyam, huwal imsak. Ito yung pagtitiis, ito yung pagpigil. Minal ma'kulat, wa minal mashrubat, wa minal jima, ang pagpigil at umiwas na kumain, at uminom, at makipagtalik sa asawa. At ang kasama dito ay ang lahat ng mga gawain na ito ay ikokontrol mo din ang iyong dila. Itong dila na ito. Matindi kasi ito Pag hindi mo yan napigilan, ito dapat mag-saum. Ito dapat mag-ayuno. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Ang sino man naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom, magsalita ng mabuti o di kaya kung alam niyang hindi mabuti ang kanyang masasalita, uskut anta, uskut anti. Better na ikaw ay wag nang magsalita. Pigilan mo yan. Ang pagpigil mo doon, magiging ibada sa Allah. Magiging pagsamba sa Allah. Mayroon kang gantimpala. May mga tao na kailangan masabi ko ito. Sasabihin mo, hindi mo alam, magkukusyon ng sunog sa isang bahay. Mag-aaway-away ang mga tao dahil sa dila mo na yan. At ang mata, pigilan din ito para lang sa ikalulugod ng Allah. Basahin ang Quran, basahin at pakinggan at tignan ang lahat ng mabuti na para mapuri mo ang Allah. Hindi yung pagsunod sa sarili, pagsunod sa kay Satanas. Magpa-fasting ang lahat mga kapatid. Hindi lang yung pagkain, pagpigil ng pagkain at pag-inom,
pipigilan natin ang lahat ng kasamaan ng ating sarili. Kanina, umaga, sabi ko sa misis ko, ngayon, alhamdulillah, buhay pa tayo, nandito tayo sa buwan ng Ramadan ngayon, kailangan natin manumbalik sa Allah, magsisi sa ating mga kasalanan, anuman mga pagkukulang natin, anuman hindi natin pagkakaintindihan, anuman ang lahat ng mga yan, kalimutan na lahat ng mga yan. At ngayon ay pagbabago na. Kailangan natin magbago. Ang alhamdulillah tayo nandito tayo sa buwan na ito, paramihin natin ang ating dhikr, pagbabasa sa Allah, at pagiging mabuti sa kapwa. Alam natin masama tayo, gawin natin ngayon na maging mabuti sa Allah. La'allakum tattaqun, dahil ang buwan na ito, pag kayo ay nag-ayuno para sa Allah, inaasam ang gantimpala ng Allah, ang kanyang kapatawaran, magiging matakutin kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, buwan ng Ramadan na ikaw lang mag-isa, hindi ka kakain, pwede kang kumain. Pero bakit hindi ka kakain? Batid mo ng Allah ay nakakakita sa'yo. Ang Allah, ang akida ng ahlu sunna wal jamaa, ahlu salaf, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon siya sa kanyang kaariyan, fawqa arshi, nandoon siya sa kanyang kaharian, sa arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo mujassima, hindi tayo nagbibigay pakahulugan kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil laysa kamithli shay. Pero al-ilmuhu, lahat ng mga pantas, ang mga ulama, ang kanyang kaalaman, pandinig, patingin, ay alam niya at batid niya ang nandito sa mundo, labas ng mundo, fawqa sab'a samawat. Ngunit nandoon siya sa kanyang arsh. So yun ang akida ng mga Muslim, mga kapatid, paramihin po natin ang ating pagbabasa ng Quran, ang ating pakikinig at ang ating pag-aaral sa ating reliyong Islam. Sana po kung anong mga natutunan natin dito sa mga sandaling ito, ito'y magbigay aral sa atin. As'alullah an yaj'alana minalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Patawarin tayo ng Allah sa ating mga sarili. Ang salitang ito, hindi lang yung nakinig natin tapos ito ay lalabas. Una ito, sasabihin ko sa sarili ko, Ya Allah, baguhin mo ako, maging tunay na matakutin sa iyo, dagdagan ng aking kaalaman, at mabago natin ang ating buhay. Mga kapatid, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira al-jasa fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Mga kapatid, may mga nagtatanong paano wallahi, every day, give time to Quran, to read the Quran. Dang Quran na ito, one single na letter, mayroong 70 times, gagawing 700 times ang mga biyaya na ibibigay sa'yo. Hindi yung alif lam mim, 3 letter lang yun, pero bawat isa, mayroon 10, 30 hasana na makukuha mo yun. Sayang kung hindi natin mabasa ang Quran, sayang kung hindi natin babaguhin ang sarili natin, sayang kung tayo ay magpaparaya dito sa mundong ito. Ang sabi ng mga maranaw, kanuguno manusya amatag sumiyagad kumbayam-bayan walam na maulay busugadong namandud sang ganatan. Giyang kaya dunia na dunia ini apakabiray akagadungan aplimpang niyan sumanusya na sumasagad tano si na ayat tano pakalaan na susimba tano kambalingan tano si ko Allah si ko umur tano si na mausar tano alangun simba panunwatang ko Allah akasilimbatad pakalaan tano so sadka tano pakalaan tano so kandikar tano so kapagistigfar tano katubat tano kadidni mati magana pagawaan tano gyang kaya dunia adi tatap agu dilalayon apakabiray abad sagad sukin tay nakakalsupim basukan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagpanunood. Inshallah bukas susundan natin ito, Ramadan series sa ating page 10 p.m. hanggang 10:30 dito po sa Saudi Arabia at 3 o'clock ng madaling araw dyan po sa Pilipinas. Maraming salamat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jasa fid dunya wal akhirah. Mga kapatid sa Islam, sumasaksi, Ya Allah, sa aking puso, wallahi ang ating mga kapatid, lahat ng mga ulama, lahat ng mga mag-aaral, ang lahat ng mga Muslim, Ya Allah, mahal ko sila para sa iyo, para sa Allah. Ya Allah, mga kapatid, magmahalan tayo para sa Allah dahil ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ikhlas lang ang pinakasusi ng lahat ng gawain. Sa araw ng paghukom, tatawagin ng Allah, Aynal mutahabina fi jalali. Nasaan yung mga tao na sila ay nagmahalan para sa akin? Hindi tatawagin ng Allah nasaan yung ahlu salaf, nasaan yung mga ahlul asyaira, tablig, jama'al ikhwan, lahat, wala.
ang tatawagin ng Allah, nasaan yung minahal niya ang kanyang kapatid na Muslim para sa akin? Nasaan yung mga taong dalisay? Ha? Ano ba yung nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Sino yung mga tao na natakot sila sa Allah sa mapamamagitan na walang nakakabantay, nakatingin sa kanila, pero ginagawa nila yung pagkatakot sa Allah at dumating na ang kanilang puso ay tunay na dalisay para sa Allah. Sila yung mga tao na udkhuluha bisalam, pumasok kayo sa tagumpay, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ibibigay ito ng Allah sa mga taong ipinagpala at mahal niya. Jazakumullahu khairan mga kapatid. This is too much. Marami na tayong nasabi, pero inshallah bukas itutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, jazakallahu khairan Ustad, barakallahu fik. At sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, jazakumullahu khairan.